Good morning, good afternoon, Pilipinas at sa buong mundo. Jobert the Good Book po ito ulit, nagbabalik. Mag-aano lang po ako, magko-comment lang po ako, ano ba to, yung anong reaksyon natin sa nangyayari ngayon na hearing sa Senate. Honestly, I'm sure marami po makaka-rely sa sasabihin ko at sana rin yung mga sarado ang isip ng BBM follower, mga makamarcos o mga pinklawan dyan, whatever, sana hindi kayo maging bias. Alam natin na yung nangyayaring hearing, hindi naman kasi tanga na ang mga Pilipino, matatalino na ang mga Pilipino. At lahat po tayo nasa social media. At lahat tayo napapanood natin at napanood natin yung nangyaring pagdakip kay Tatay Digong. Kahit maliit na bata, kahit 2 years old, 5 years old, kung kasama nila ang magulang nila nanonood, pwedeng magtanong kung ano nangyayari. At iisa ang maiisip ng bata. Okay? Ito lang ang akin ginagawang tanga ng mga nasa Senate, tsaka ng mga pulis nila Torre, nila Remulla, yung mga taong nanood kung paano dinakip si Tatay Digong. We know, everybody knows all over the world how Torre, that asshole, what he did to our Tatay Duterte. He is so arrogant. He act like he's a king. He keeps saying like he's the head. He decide what he wants. Where is the justice? For all of you, especially the government, for you, you always think the justice is in your hand. So, where's the justice for all the people? The small people, the poor people. Where's the justice that you're talking about? We all scared now to the policemen. We all mad the way they treat us, but not all the policemen. Some policemen is very nice. They use their brain. They use their heart. Okay? But look at Torre and the all people behind that, how they arrest Tatay Digong. We know it is wrong. Big mistakes. Even though when Torre had an interview from Ted Filon, he lied there when he said, I remember, Ted Filon asked him why he didn't let Inday Sara as a daughter to get in to talk to his father. And he said, I quote, sabi niya, hindi niya alam na nasa labas ng military base si Inday Sara. That's one lie already. Napakasinungaling ng hayop na tikbalang na yan. Yun pa lang pagsisinungaling na. Then now, nandyan sa Senate, hindi ko maintindihan. Alam naman ni Amy, Senator Amy. Alam naman ni Senator Jinggoy. Alam naman ng mga lahat ng tao dyan dahil hindi mga tanga ang mga Pilipino, ha? Alam nila na nagsisinungaling yung mga yan. Na puro kasinungalingan. Of course! They wanna lie because they wanna clean up, they wanna keep their dirty underwear. They wanna keep na pinipilit nila na tama yung ginawa nila kay Tatay Digong. Tatay Digong is not a criminal. He is the best president. Nagkaroon ng dignity, especially we all Filipino, nagkaroon kami ng dignidad, ng tapang, lumaban para sa mga dayuhan, para sa aming dignidad. All over the world, there's a Filipino. At naging proud kami ng 6 years na pamamahala ni Tatay Digong. Okay, come on. Yung mga BBM dyan, even you, nakinabang kayo, kahit ayaw nyo kay Tatay Duterte, nakinabang kayo
sa mga ginawang batas ni Tatay Digong. Nag-enjoy kayo kung umuwi man kayo sa Pilipinas. Kung hindi kayo umuwi sa Pilipinas nung 6 years na nandiyan si Tatay Digong, sorry for you. Or dahil sasabihin nyo, mga vloggers na wala sa Pilipinas, na mahal yung Pilipinas, na hindi ka kayo umuwi. Wala nga kayong kamag-anak, wala nga kayong pamilya sa Pilipinas. Kaya wala kayo sa Pilipinas. So, kaming mga umuwi, kaming mga OFW na laging nauwi sa Pilipinas, kaming nakaranas, ang mga kamag-anak namin, nagkaranas, walang naninagrilyo sa kung saan-saan, malinis ang kalsada, matahimik, nawala yung mga adik, takot yung mga adik. Ngayon, imagine, ilang years pa lang nakaupo si Bongbong. Naghahari na ang mga adik sa Pilipinas. Dahil what? Dahil sa kagaya ni Torre, ni Remulla, kagaya ni BBM. Iyon ang nangyayari. Kaya think, mga kababayan ko, kung gusto nyo ng maayos na buhay, magkaroon ng maayos na kalalakihan ng inyong pamilya, inyong mga anak, magkaroon ng matiwasay, malinis na bayan ng Pilipinas. Vote for PDP Laban. Straight. Huwag nating itulot, huwag nating pabayaan na maghari ang kadiliman, ang kademonyohan ng mga BBM at nila Torre dyan sa ating bansa. Then, yung mga kasinungalingan, it's all bullshit nang nangyari ngayon sa Senate. At Senator Amy, Filipino is watching all over the world sa hearing. And we are all not stupid. Our mind is open and listening. You're trying. Nalinisin ang pangalan ng kapatid mo. Okay? Kung ikaw tunay na may malasakit, tapos sasabihin mo, nangyari we don't care about your father anymore. Me? I don't care. Before I care, I fight for him. But now, I realize it's mistakes, big mistakes for Filipino na pinaupo ulit ang isang Marcos. Kaya hindi na mangyayari yan. Wala na kayong pag-asa sa mga susunod na taon, wala nang Marcos na uupo. Dahil alam namin kung ano ang puno, ang bunga, at yung bunga ng mga anak nyo rin, mga walang kwentang Marcos. Sorry to say. Ganun lang. Huwag niyong gawing tanga ang mga Pilipino. Huwag niyong gawing tanga na kunyari, concerned kayo kay Tatay Digong. O maybe concerned talaga kayo. Concerned kayo kay Tatay Digong, Miss Amy Marcos, dahil gusto mong manalo ulit sa eleksyon. Kinukuha mo kami. Pero hindi na pa kami madadala ng patweet-tweetan mo, pakunyari, concern mo. Pero obvious naman eh. Nililihis mo. Alam mong puro kasinungalingan. Bakit hindi nyo prangkahin yan si Torre? Nanood pala kayo kung paano niya sasabihin niyang hihilahin ko yung yung mga kabastusan ni Torre, yung mga kasinungalingan nila. Obvious na alam nyo. Pero wala kayong ginawa. Diba? Hindi tanga mga Pilipino. Lumulat na po ang isip ng mga Pilipino sa nangyayari sa Pilipinas. Kung si Tatay Digong ay masamang tao, why? All Filipinos all over the world asking and praying for him. But God is good. I know God is good. Dahil sabi nga, may isa o dalawang tumawag sa pangalan ni Jesus. He's there. And we know, malalagpasan to ni Tatay Digong. At sa inyo, mga demonyo kayong nasa Malacanang, lalo ka ng hinayupak ang Torre ka. May oras ka rin. Baka ngayong buhay ka pa lang, sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Kaya sa ating lahat, mga nagmamahal kay Tatay Digong, laban lang po tayo. Pray po tayo. Alam natin nasa tama tayo. Hindi natin nasasabing, minsan, like me, nakakapagmura at nagmura. Totoo, namin ko. I never regret na murahin yan si BBM, si Torre, yung hinayupak na asshole na yan. No.
Dahil maski, napanood ko rin sa hearing yung si Ate Inday Sara, magpakatatag ka po, be strong. We need you. Filipino people needs Ate Sara, Inday Sara, at si Tatay Digong. Maski si Bongo, nakita natin yan yung pagmamakaawa ni Senator Bongo doon nung nasa labas siya na hindi siya pinapapasok. May dala pa siyang pagkain para kay Tatay Digong. Dahil we know, ikaw ba naman, tayo nga lang na nagta-travel na lumapag sa eroplano na stranded lang or ng 2 hours, nagwawala na tayo, nag-hysterical na tayo sa airport because it's tired, di ba? Gusto natin magpahinga, gusto natin makauwi, makapag-shower. Hindi nila binigay yan kay Tatay Digong. Si Tatay Digong na nagpaunlad ng bansang Pilipinas, na naglinis ng Pilipinas, na binigyan tayo, tinaas ang dangal ng taong bayan sa buong bansa. Binaboy ng government ni BBM. Kaya wake up, Filipino people. Tulungan natin, ipaglaban natin, at patuloy tayong manawagan na imabalik, na sana maibalik si Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay tayo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Laban para kay Tatay Digong. Love you all. Peace.